Nasanay tayo sa culture ng Pilipino. Pag may binigay ako sa'yo, dapat may kapalit. Walang bumalik sa akin. Nag-invest ako ng 300K. Aabot talaga sa point na yung katawan mo mismo susuko. Kahit gaano ko kamahal yung trabaho ko. Kilala as Mommy Diaries PH with over 1 million followers. Paano yung budgeting mo with your family? Tinitipid ko po talaga. Nanggaling nga ako sa wala, so sabi ko ayoko pong bumalik doon. Kuha ko ng project. Sige pa, para makasave ako para sa mga anak. Usapang praktikal at madiskarteng galawan. Ito ang Para-Paraan with Salmin. Hosted by Jorik, our resident raketero, at MK ng FH Moms. Hindi natin iiwasan ang usapang finance at hahanapan natin yan ng mga para-paraan. Usapang pera ba? Hindi natin yan tatakbuhan. Ako si Jorik, your resident rakitero. At ako naman si MK of FH Moms, where moms work smart. And we welcome you to Para-Paraan with Salmon. Dito, ang pera hindi lang basta-basta tinatago, kundi pinapalago. From tried and tested money moves to practical financial choices, tara at pag-usapan natin ang mga para-paraan na yan. Ayan, syempre, good afternoon sa ating mga viewers. Good morning at good evening kung nasan man kayo ngayon. MK, kamusta? How's life? Nako, pagod na pagod sa pagiging momshi. Ang daming trinabaho. At ikaw, kamusta naman? Eto, parang wala nang pagkamayo kung saan ilalagay ang schedule but we're thankful. Syempre, kailangan natin as rakitero. Basta wag lang tatagos, beshi. Yes, at kailangan may pahinga, may tulog. True yan, Okay, true yan. so eto na, para sa ating mga viewers, MK. Yes. Para kanino ba ang para-paraan? Ang para-paraan ay is for everyone. Sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa atin na mga rakitero, rakitera, Yes. breadwinners, no? And naghahanap talaga ng paraan para kumita ng pera, mag-save, no? Kahit na most of the time parang wala nang mai-save, pero pinipilit pa rin makapag-save, mag-invest, no? Yan, para sa ating lahat ito. Yes, syempre hindi lang to para sa mga momshies, para to dun sa mga nag-uumpisa, of course, na gusto matuto sa pagsisave ng money or mga tips, of course, na pwede natin mabigay at mabigay ng mga guests natin. At syempre, speaking of guests, meron tayong mga kasama today, MK. Yes, syempre, intro mo na, ipakilala mo na sa amin yan. Ang maganda dito sa para-paraan, no, is that meron talaga tayong mga real life na stories na mapupulot, no, sa mga guests natin. Kaya wag na nating patagalin pa. Let us all welcome our guest for today. Mas kilala as Mommy Diaries PH, no? Let's all welcome Mommy Shara Magallanes, who is a content creator na makaka-relate tayong dalawa because we both... Mundo rin natin eh. Oo. And an entrepreneur, ayan, and an advocate for thoughtful parenting with over 1 million followers on Facebook. Sana sa Facebook pa lang yon, what more pa sa ibang platforms. Again, let us all welcome Mommy Shara. Hi, Mommy Shara! Hi, hello, Momshi MK. Sir Jorik, hello, no? Jorik na lang, wag na sir. Baka bigla na pumibigay ako ng trabaho sa inyo. Sharing, Jorik na lang po. Thank you so much po for having me. Such an honor. No? So excited ako sa Chikahan today. Yes. Chika-chika lang to, Mami Shara. Huwag ka mag-alala. Actually, this is my first ever podcast guesting. Thank you. Kaya super happy ko rin na it's a special one with you. Yes. Same lang. First time ko lang din. Sana hindi ito ang last. Siyempre, marami pa. Pero ikaw, MK, marami ka nang atang napunta ang mga podcast or suki ka na ba sa mga ganitong klaseng mga? Iba pa rin pag-usapang pera. Yes. Kailangan talaga natin sa pang-araw-araw. That's why we're here. Ayan. At syempre, Miss Shara, ayan, pwede ka bang, pwede mo ba ipakilala, of course, ang sarili mo sa ating mga viewers? Paano ba nabuo, ayan, si Miss Shara as Mommy Diaries PH? So, hello po, ako po si Shara Magallanes of Mommy Diaries PH. So, yung platforms ko po, they're named as Mommy Diaries PH. So, yun talaga yung branding ko. And whenever we go out, hindi ako tinatawag na Mommy Shara. Mommy Diaries talaga. Uy, si Mommy Diaries, ganyan po. And I'm a mom of 2 kids. And I'm a wife who's happily married for more than 10 years. Like, kaka-10th year lang pala namin this year. And yeah, I do content creation. I post them on platforms like TikTok and Facebook and Instagram. Ako personally, fina-follow ko si Mami Shara, no? And sobrang natutuwa ako every time na makikita ko yung mga bata. And then sa Olivia pa lang noon, yung firstborn mo. And then yung mga kulitan yung mag-asawa. So talagang relatable ka sa napakaraming mga mommies. So nakakatawa and nakaka-inspire din talaga kasi ang gaganda ng mga parenting tips and then may mga pasulpot-sulpot din na related to financial. Yes. At yung maganda doon, kahit na mommy na, of course, pumasok pa rin sa pagko-content. Kasi alam naman natin ngayon, lalo na sa generation natin, halos lahat basta may cellphone, may internet, pwede kang pumasok sa content creation. True. But I just wanna know,
paano ba kayo napasok sa pagiging content creator? Kasi balita ko, before kayo maging content creator, ay nasa field kayo ng, iba't ibang field talaga. Like nag-airport din ba kayo? Tama ba? At office girl din kayo. Business din. Yan. Tell us about it. Paano po kayo pumasok sa pagiging content creator? That is correct po. So before I started content creation, when I graduated, excited ako kasi 19 years old ako graduate. Nasa lista ako. So, mabilis ako graduate. 3 years lang. So, after I graduated, nag-work ako sa airport. Then after that, nag-corporate ako. And after that, nagpalengke kami. Kasi my husband's family, may negosyo sila sa palengke. So, sabi namin, try natin. Kami na yung magbabantay nun. Yun. And then, when I got pregnant, well, actually, when I became a mommy na, I got pregnant 2015, gave birth 2016, tapos 2017, sabi ko, ba't hindi ako mag-create ng blog? So, this was a website pa, hindi pa video. Talaga? Hindi pa uso yung video so, as in noon. talaga yung Vlogging. Vlog talaga. Vlog talaga, as in type. Kasi ngayon, vlog na article. talaga. More yes. video, ganyan. So, mga OG pala to OG si vloggers. Okay, go ahead. Yun, kasi po, the reason why, because I just wanted to record my motherhood journey. Kasi before po na maging nanay ako, hindi ko talaga alam yung purpose ko in life. So, alam mo yun, parang may existential crisis. No, not really. Pero hindi ko talaga alam yung purpose ko na gusto kong malaman. Syempre, you wanted to know kung ano yung gusto mong, yung kaya mong maibigay sa mundo. So, when I became a mom, dun ko na-realize, I felt like I was needed. I was fulfilled. Nararamdaman ko na yung sense of fulfillment. You know, it was really a huge turnaround sa buhay ko. And then sabi ko, gusto kong makita yung paglaki ng anak ko. So I think, I was thinking before na hindi enough yung Facebook, yung pag-share sa Facebook lang. Kasi parang maiksi eh. Parang limited lang. Or sabi ko, paano pag mawala yung page or something. So, nag-blog ako. So, I was really sharing my stories there. Now, come 2018 ata or 2019, sabi ng husband ko, doon na umuusbong yung vlogging. So, yung mga OG niyan, sa YouTube nagsimula. Pero ako hindi ko gamay yung YouTube. So, I posted on Facebook. Doon lang ako nagsimula. I was recording, yun nga, yung motherhood journey ko pa rin. Until it became an economic generator for my family. Actually, compared to other content creators, nakita ko meron din silang ang bilis umangat eh. So sabi ko, ano yun yung struggle ng iba eh, yeah. 'di ba? There was a point na I asked, kasi I started vlogging 2019 ata or 2018 sa Facebook. So there was a point na I asked, bakit parang ang bagal ko umangat? Pero siguro saglit lang yun, parang maybe a few minutes lang. Tapos bigla ko rin naman na-realize na, I should clap for them. Kasi ganun lang ako as a tao na parang kung may nakita kang umaangat, palakpakan mo, huwag kang mainggit. Yes. Kasi ikaw naman mismo, iba iba yung path mo, meron ka ring oras, meron kang sariling time para magningning sa sarili mong paraan. Right. Nice. I'd like to know, no? Siyempre, lahat naman tayo ditong tatlo ay mga content creators. And marami na rin ang nag-start na mag-create ng content. And we all know, no, na may times na talagang Pasko. Kumbaga, ang daming brand deal sunod-sunod. Tapos, ikaw na lang ang susuko. Oo, diba? Lalo na pag Burmans. Ngayon papasok, diba? Pero may mga times naman na parang, ay wala, masyadong pumapasok, ganyan-ganyan. O kaya, kapag hindi ka ganun ka-motivated when it comes to creating content, especially videos. Kasi for us moms, diba, ang hirap talagang isingit yung editing and then yung pag-iisip. I wanted to know kung paano nyo na babalance yung, alam mo yon, yung risk na ituloy-tuloy pa siya and at the same time, yung stability rin ng pagka-create ng content since yun yung main na source of income natin. Well, that's for me po. Kumbaga yun ang aking main source of income. But of course, I've learned kasi na coming from, alam mo yun, halos wala nga po. Dahil we came from the bottom, kami ng husband ko. Although, we both came from middle-class families. Pero nung nag-graduate kami, we learned how to stand on our own feet. Sabi namin, kailangan nating matuto. Kailangan nating kumita on our own. So, nanggaling nga po kami sa wala. Kaya naisip namin na, ngayong meron na, kailangan natin na iba pang pagkakakitaan. Yes. So, my husband, siya yung sa mga business sides.
business What kind side. of businesses? He invests. Oh. He invests sa mga business. I don't know the technicalities kasi hindi ko talaga kaya. Pero wait lang, kasi I'm also a follower of Daddy Diaries. So, Mm-mm. aside from you creating content, si Daddy din nagka-create ng content, right? And yung mga businesses pa. Yes, Tama. yes. So yeah, speaking of multiple businesses, we wanted multiple streams of income sana. Kasi alam naman natin hindi ka rin pwedeng umaasa kasi nga kagaya ng nabanggit mo, Mommy MK, may times na, when it rains, it pours, pero may times naman na hindi ganun kaganda. Kasi kumbaga, as a content creator, business natin to. And BIR registered ako, ha? Yes. I'm paying my Yun ang taxes. So yan, inaano niya yung sa business side. Tapos ako, I also tried to start my business. So okay siya at first, but then, nung nakikita ko nang dumadami yung mga kailangan gawin, I mga- feel you. yes, dumadami na yung mga kailangan mong gawin. Dati kailangan mo, kaya mo kayong dalawa lang ang Oo, magpapadala, mag-ship ng ganito. At the end of the day, parang sinukuan ko rin siya. Nasubaybayan ko to. Ito yung lipstick na Yeah, business, no? pero mas malakas doon yung Damit Diaries. talaga? Damit Ay, hindi ko Diaries. alam yung ano. Ay, oo, naalala ko na. Clothes for kids. Oo. Siyempre kasi ang nanay, mas bibilan yan yung mga anak. So, yun ang mas malakas po. Pero, ang hirap nahirapan talaga ako. Sabi ko, mas dito na lang ako magfo-focus sa content creation. Maybe not yet the time, pero I would love to explore again someday. So, sa ngayon, yung asawa ko na lang muna bahala dun sa mga business side. Businesses, okay. Mahirap talaga siyang isabay. Kaya Mhm. nagugulat rin ako sa ibang mga mommies, no? Na Oo, ang galing, talagang no? Ang galing talaga na pagsasabay nila yung Mm-mm. content creation, yung business. Kasi and yung ano. paggawa pa lang ng content, Nakakapagod nakakapagod na. Sabay pa tayo Nakakapagod doon. sa Oo. utak. Actually, para dun sa mga hindi familiar sa content creation, akala kasi nila nakikreate lang tayo ng content. Mhm. Hindi. Before Hindi. that, gagawa ka ng script, susulat ka ng script, gagawa ka ng concept. Aside from that, meron ka pang mga ka-banter ng mga kliyente. Minsan, umaabot sa Kausap. point na sinulat mo yung buong script pagdating sa kanila. Revise. Sorry, we need to revise. O kaya bigyan mo akong other options. Yes, right after pag na-approve siya, hindi pa matatapos doon. Magsushoot ka pa. 'Di ba? Kaya ngayon, napapansin ko nga sa ibang content creators, hindi na lang sila yung gumagawa ng sarili. Meron na silang team na talagang tumutulong sa kanila. So, ganon kahirap yung paggawa ng content, ng mga contents. Kasi, akala nung iba, parang, easy money naman sila, nag-post lang ng video. Hindi po. Kasi lalo na ngayon, ang labanan sa paggawa ng content, kailangan quality na. Minsan nga, hindi na pwedeng cellphone na lang yung gamit mo. May studio ka na, naka-light kayo, may camera, may director pa. Aside sa paggawa ng mga content, may mga naiisip ko pa na, baka kaya pa sa time ko magtayo ng another yung business. gusto mong i-explore. Oo, syempre kasi, lalo na pag mommy, di ba, parang, ayoko lang na ito yung ginagawa ko. Gusto ko na meron pa akong ibang ginagawa. Lalo na pagdating sa pera. Papasa ka na as a mom. Yes, at kailangan natin, lalo na pag pamilyado tayo. So, ikaw ba ngayon, may mga naisip ko ba na parang, okay na ako sa pagko-content, nagamay ko na baka pwedeng, Iba naman. may iba akong gawin. Dagdag. Gusto ko sabihin na oo, para medyo, alam mo yon may growth. Oo. Pero wala pa talaga sa ngayon kasi Oo. wala po kaming kasambahay. I have Oo. 2 kids. The other one is homeschooled. Mm. And she does a lot of things on the side. Ang daming Mm. gustong gawin ng anak ko. So, hinatid namin siya sa ballet, Mm. sa music Oo. school. And I'm also starting to take drum lessons. Mm. So, yung growth ko ngayon, it's not more of for the economic, for the income. It's Yes. more for the growth of myself, sa sarili ko. Saka yung pagiging mom again, ayan ang isa sa pinakamahirap na trabaho. Yeah. Kasi as a Totoo mom, naman. mom! Asa mo? Hindi, syempre yung mga mom din ako na nakakatrabaho. Syempre si mama ko, Mm. ganun din. Na parang, minsan pag sinasabi niya nga rin na parang, parang gusto ko may ibang gawin na lang sa buhay. Kasi parang nakakapagod pag pagiging mama lang. Pero sinasabi ko nga sa kanya, pero ma, alam mo, kung trabaho lang, feeling ko yung pagiging nanay talaga is pinakamahirap na trabaho na pwedeng gampanan ng isang babae, di ba? Exactly. Swerte ka na lang kung meron ka pang ginagawang iba, just like, of course, Mommy Diaries. Na sobrang, kaya siguro si Mommy, sobrang fresh, ang vibrant ng vibe niya. Kasi, so fresh. na babalance niya yung pagiging content creator niya na trabaho at yung pagiging mom niya rin. At the same time, trabaho din yun na napapasok niya, di ba? I think it's also important, no? Lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang na pamilya, sa mga first-time moms, no? Na ma-figure out nila ano yung next steps nila. Kasi marami sa atin, di ba, na nai-stuck talaga doon. Oo. And yun yung nakaka-haggard na part. Oo. Pero once na figure out, no, especially for us moms, kasi 'di ba, at first hindi talaga natin alam. Pero hindi natin na-realize na yung pagiging mom natin, yung knowledge natin when it comes to parenting, that is already a niche. Sa content creation, o kaya sa mga pwede nating pasuking negosyo.
Ito naman, ako, question ko to, kasi isa to sa mga bagay na hanggang ngayon iniisip ko at nahihirapan talaga ako when it comes to budgeting. So ngayon, Mommy, di ba na-mention mo na parang for now talaga, yung pagiging content creator, ito talaga yung full-time job mo ngayon. Yes. But I just wanna know, kasi nga, compared sa mga corporate jobs na talagang fix yung salary na expected mo kailan darating, unlike sa pagiging content creator, paiba-iba yan, di ba? Hindi natin alam kung papasok ngayon, next month, kung paano ba ngayon, madami. Paano yung budgeting mo with your family? Especially when you have 2 kids, di ba? At yung lifestyle mo very active. So, gusto ko malaman, paano yung budgeting mo dyan? So before po, nung nagsimula kaming kumita, hindi naman ganun kalaki agad ang bayad sa'yo ng mga brands kasi pasimula ka pa lang. So when I gained the traction, yun na, umuokay na yung bayad sa akin, tinitipid ko po talaga. Kasi nanggaling nga ako sa wala, so sabi ko ayoko pong bumalik doon. It's really hard, it's really hard. Lalo na may dalawa na kaming anak, may dalawang buhay nang nakaasa sa amin, di ba? You have to be responsible. At maliliit pa. Yes. We have to be responsible sa mga expenses namin. But, nung sabi ko, try ko namang gumastos. Kasi matipid po talaga ako eh. So, may time doon, may phase sa buhay ko na sabi ko, try kong gumastos. Ay, nasobrahan naman. Napasarap. Yes, alam mo, may magbabayad na kliyente ngayon. Tawagin ko asawa ko, tara alis tayo, bibili akong ganito. So, parang, nabawasan ko na ng 20% yung binayad sa akin ng kliyente. So, now, I am now more mindful of the expenses na hindi lang puro tapon. Yeah. So, now, naka-divide na po yan. Whenever may magbayad na kliyente, dapat nakahiwalay na yung para sa mga bata. They each have their bank accounts. Tapos, sa insurance nila, insurance namin, and for the expenses. And meron din doon for the savings, and meron din for the wants. And of course, for the tithes. I mean, for helping others also. Kasama po talaga yung sa aming budget. So, ganun siya. And may times nga na mabagal talaga magbayad yung kliyente. Pero right now po, I'm just so blessed na maraming kliyente na kada buwan may nagbabayad po. Yun nga lang, may time lang talaga na mahina. Gawa ka ng video, tanim ka ng tanim, pero isipin mo lang, dinaani rin naman to after 2 months, 3 months, minsan madidelay, magiging 6 months. So, dun mo kailangang maging mindful sa mga ilalabas mong pera kasi hindi ka pwedeng labas ng ang pumapasok sa'yo, hindi siya constant. Not hindi like pag, hindi pare-pareho. hindi kagaya pag employee ka, meron kang expect na, for example, may 50,000 ka sa katapusan. Diba? Ini-expect mo, mas mababudget mo, pero dito sa atin, you rely on the payments of the brands. So, kailangan talaga conscious ka, mindful ka, lilista mo kung ano yung mga ilalabas mo at ipapasok mo na pera. Minsan, nakaka-overwhelm talagang magtabi ng pera. Pero, mas panatag ang loob kapag safe, secured, at may interest. Sa Salmon Time Deposit, mas kampante ka na. Terms and conditions apply. Salmon Time Deposit is a product of Salmon Bank, Rural Bank Incorporated, a bank regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are only accepted within bank premises or through authorized bank channels. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Grabe no, parang yung budgeting pa lang, that's another job. Nakakapagod. Kasi Mental load. Isipin mo yung maglalagay ka dyan ng mga bracket kung saan yung papasok. Kasi parang ako, before ako nag-start sa ganitong industry, parang nung nag-corporate din ako, normal sa ating mga Pinoy na minsan yung mga katapusan pa lang, binabudget mo na kung saan ang mapupunta yung pera mo eh. Di ba? Meron nga parang biro na dumaan lang ang sahod sa palad mo. Di ba? Iba yan pagdating sa mga content creators. Kasi sa amin, hindi pwedeng gawin yun. Hindi pwedeng gawin sa atin yun. Kasi nga, minsan, kahit sabihin ni kliyente na, sige, 30 days after posting payment. Hindi pero mo madidelay pwedeng kulitin, di ba? Kasi kliyente mo, bait ka pa rin. And again, yung mga projects nga, hindi siya pare-pareha. So, yun yung mga tips na dapat makuha nyo. Hindi lang para sa mga content creators, applicable to everyone. Di ba? Yung mga nagbo-budget, yung mga sumasahod. Basta when it comes to finances, kailangan ready ka at napaghandaan mo talaga. So, importante rin ngayon lang ako natuto na meron na talaga akong, what do you call this? Meron na akong planner na, ito yung sa bills, ito yung, kung gusto ko even yung mga sa coffee ngayon, parang inililista ko na. Kasi dati parang, malaki rin kasi kape-kape. Oo, di ba kape-kape? Kahit pwede ka naman magkape sa loob ng bahay, magkakape ka pa sa labas, di ba? Sa kaya yung mga ayaan ng mga kaibigan na kahit nagkape ka na ng morning, kape tayo, tara! Bigla tatayo ka na lang. Ngayon, nakalista na lahat yan. Kasi,
budgeting is very important. Again, hindi lang siya para sa mga mommies. This is for everyone, di ba? I agree po, no? Kasi minsan yung mga small purchases natin, pag in-add natin siya sa isang linggo, sama mo. isang buwan, ay, ang laki pala nito. Lalo na tayo mga Pinoy, no? Ay, magkano lang naman yan? Parang deserve ko naman yan. Pero pag kinumpute mo, ay, Diyos ko, ito pala yung kape ko sa isang buwan. Parang ganun yung inabot. Ako, no, in terms of budgeting, kasi syempre, marami rin akong source of income. Yes! So, iba-iba talaga. Mahilig talaga akong rumakit. So, aside from content creation, affiliate marketing, and I also believe parang plan mo rin to earn from affiliate marketing, no? And then sa other companies pa. So, kumukuha na talaga ako bilang accountant. Grabe, buti na isingit pa tayo ni Mami MK dito sa pag-podcast natin. Sa dami ng ginagawa mo sa super busy. Syempre, maganda kasi na ma-share sa mga tao na yung mga ganitong bagay, no? Especially when it comes to finances. So, as for me, siguro nung mga una-una, nakakayanan ko pa. Pero eventually, hindi na rin talaga. And especially when it comes to filing taxes, no, very important na may accountant na. Pero I'm so happy na yung husband ko, siya yung tumutulong sa akin when it comes to budgeting. So, hindi siya yung kagaya ng iba, sabihin nila na, dapat kapag babae, ikaw nag-handle ng finances or ikaw yung nagbabudgeting. Kung hindi mo naman skill, kung hindi ka talaga pinalad, no, when it comes to math, and budgeting. Huwag mo na ipilit kung sino na lang yung mas magaling. I think that's ikaw na lang ang maglagay dun sa sa garapon na yun ng laman. Bahala na si hubby. Pero syempre, ayun, I make sure na makapaglaan, no, for self-care. Syempre, yan yung something na hindi pwedeng mawala. Kanina nabanggit mo ang ganda nung distribution, no. Pero for me, very important yan. Yung self-care and then travel. Ang laki rin kasi nang napupunta sa food, travel, and so, maganda na nakabudget siya lahat. No? And another tip, syempre, para sa mga nanonood sa atin, lalo na dun sa yung mga first time nagkaroon ng trabaho, pag minsan yung unang sahod, nung overwhelm ka, planado mo na kagad yan. Hanggang sa matapos yung kontrata mo, meron na yan Huwag kayong ma-overwhelm. Kasi again, ang kasabihan nga natin, hindi araw-araw Pasko. Hindi natin alam kung talagang yung trabaho yan ay tatagal. Diba? Katulad yung kwento ni mommy na parang yung first job niya, parang hindi naman siya naging regular, tapos lumipat siya sa kabila. Diba? So parang, lalo na sa mga millennials Gen Z ngayon, alam mo na pag kumita ng konting pera, tara mag-bar! Sagot ko yan. Ganon. Okay lang naman libre. Saka part yun ng self-care, di ba? Pero again, kailangan budgetin nyo. Alalay lang. Importante na meron kang savings. Not just for yourself. Of course, para rin sa mga tao sa paligid mo. Lalo na kung breadwinner ka at provider ka ng family mo. Since you mentioned about breadwinners, no? Sobrang hirap kasi for us as breadwinner na, ayan, syempre kailangan natin paglaanan yung mga family members natin ng somewhat budget din to help them. As breadwinner, di ba? Sorry, breadwinner as in talaga sa family, sa mom, mga kapatid. I think it's still common, no? As moms, na kahit may pamilya na kami, we still support our parents. In my case, sa Pinoy, no? Ganun talaga, no? Kaya dapat somewhat may budget. Not naman na tinotolerate mo sila. But in my case kasi, maagang nawala yung nanay ko. So, I only have my dad. Papabayaan ko pa ba yung tatay ko? So, sinusupport ko pa rin. Yung mother-in-law ko kasi, may apartment sila, tsaka kere na sila. Pero for my dad kasi, talagang kailangan. So, hindi talaga siya nawawala sa ating mga Pinoy. Ako, if I may share, ako din talaga, breadwinner kasi ako. Imagine mo, 10 kayong magkakapatid. At ako yung panganay. Diba? Mahina si mama Umabot ng 10, diba? So, talagang may tuition fee. Pero alam mo, masarap sa feeling lalo na kung kaya mo naman kasi talaga. Di ba dati may kasabihan tayo na parang okay lang kahit wala ako basta meron sila. Mali po yun. Yes. Kasi po, pag ikaw ang nawalan, lahat kayo damay-damay. Kaya yung parents ko, lagi nilang sinasabi din sa akin, ako very, swerte ako sa family ko, lalo na sa mga kapatid ko. Kasi kahit na ako yung gumagas, lagi nilang pinapaulit-ulit sa akin, kuya, dapat ikaw meron din. ka din So ako, ang pinakabalik ko sa sarili ko, nagta-travel ako. Saka yung food. Ako, na-negotiable sa akin yung food. Pag may gusto akong kainin, basta feeling ko, deserve ko naman, kakainin ko. Kasi yun yung mga bagay na hindi natin nagagawa before nung walang-wala pa tayo. But again, budgeting is important. At wag na wag nyo kakalimutan yung sarili nyo na mauubusan talaga to the point na wala na kayong hugot for yourself. Kahit na meron kayong sinusuportahan, you have to make sure na meron matitira para sa sarili ninyo. Ikaw ba, Mami Shara, are you a breadwinner or do you still support your extended families? Before, we were supporting po. Pero ngayon, hindi na pabigay-bigay na lang. Yan. Hindi na inuobliga, di ba? Yeah, yes, correct. Pabigay-bigay, we give out of love, not because inuobliga kami. And
ang sarap sa feeling na, Mm. alam mo yon, you can give back. Oo. And I really love what you said na meron ka talagang time for yourself. May bibigay ka sa sarili mo. Kasi pag wala, parang hindi ka nagaganahan magtrabaho eh. Pero pag may food, Oo. that's de-stressing you Mm. eh. Oo. Ako food at kape talaga. Same. Kasi yung Food at natutunan kape. ko before, nung nag-start ako maging breadwinner, parang, nung nalaman ko na breadwinner ako, nung sinabihan ko na yung mom and dad ko na parang, wag na kayo mag-work, ako na. Nung alam kong kaya ko na. Tapos, nandun din ako sa mindset ng mga Pinoy na, di baling wala na ako, basta meron. Bigay-bigay. Oo. Hanggang sa Di ba tumatagal, iwasan sabi eh, ko, Nababurnout ka. parang may mali. Mali Alam mo na. yung napoprovide mo for your family, pero may mali sa sarili mo. Yun, dun ko na-realize na, baka napapabayaan ko na yung sarili ko. Yung even, pagpa-facial, di ko na nagagawa. And good thing na sa kanila na nanggaling na, kuya, lumabas ka naman ng bansa. Maglabas ka naman with your friends. Naiyak ako. I had May the same ganun sila. experience. Kasi, so at least, alam nila yung pinagdadaanan. Tapos, minsan kasi sa mga Pinoy, kailangan mo silang itap at i-remind, magtira ka para sa sarili mo. Kasi kung wala magsasabi sa atin minsan, Wala ibibigay talaga. natin 100%. Oo. So, maganda na nanggaling sa family ko yun. So, ngayon, parang yun na yung give and take namin eh. Na parang, sige, aral lang kayo, ako bahala, ganyan-ganyan. Basta pag after nyo mag-aral, kayo na bahala sa sarili nyo. Parang, pero parang, kung hindi naman tayo abot sa point na gano'n, parang, sa dugo ng mga Pinoy na hanggat kaya natin tutulong tayo. Saka again, masarap sa pakiramdam na sinishare mo yung meron ka. Lalo na pag hindi nila hinihingi. Pag galing sa'yo mismo. True. Diba? And it's so really nice na you're not asking for anything in return. Di ba? Ganyan yung magandang mindset kasi nasanay tayo sa culture ng Pilipino na pag may binigay ako sa'yo, dapat may kapalit. Oo. Diba? But you're not asking for anything. Diba? Sinabi mo na pag nakagraduate kayo na bahala sa sarili mo. Hindi mo sinabing, basta balikan mo ko ng ganito. Oo. Diba? I Oo. love it. I love it. I think nagbabago na rin talaga ang mga pamilyang Pilipino. Oo, yun. Nag-improve na. Very important talaga na kahit papano, lagi nyo tatandaan, kahit gaano kalawa, katagal, o kahaba yung trabaho ninyo, at the end of the day, dapat meron kayong pahinga. Kasi dun lang babawi yung katawan ninyo. At syempre, tomorrow, gagrind na naman tayo. Ayun natin mundo natin mga raketero, mga breadwinners at provider. Paulit-ulit lang ng cycle yan, pero kailangan talaga meron kayo ibibigay sa sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi if not, parang mawawalan ka ng, alam mo yun, ng push na gawin pa to. And sa mental health mo. Ako, I've experienced panic attack dahil sa dami ng mental load. So, after nun, may change ako na kailangan kong bigyan pa yung sarili ko ng pahinga. Kasi dati, kuha ng project. Sige pa, para makasave ako para sa mga anak, para sa pamilya, para makabili ako ng makeup, ng bags. So, kuha ng clients. But, na-burnout ka na. Yeah. Kahit gaano ko kamahal yung trabaho ko at ginagawa ko, aabot talaga sa point na yung katawan mo mismo susuko. And ako, nararamdaman ko kasi pag sobrang pagod yung katawan ko, nagra-radiate siya sa utak ko. So, I have to rest also for my mind to rest. And after that, I will radiate the happiness sa family ko. Mas maalagaan ko sila. Yes, very important talaga ang self-care, no? Aside from the budgeting tips rin na provide mo kanina, do you have other financial tips pa for us? Bukod sa pagkuha ng multiple sources of income is, well, you really have to plan, save for the rainy days. We have our emergency fund. So, and pag may mga purchases din tayo, big purchases, we pray for it. We pray for it really hard. Sometimes umaabot ng 2 weeks if it's really big. And mag-aano kami, ifo-foresee namin, alam mo, may mga risk assessments. Well, may risk assessments. Akala mo, professional. I-assess namin yung risk na kung bibilin ba natin to, magkano yung matitira sa atin. So, kasi isipin mo paano kapag, for example, may bibilin kami. We have to make sure na 6 months of our monthly earnings may matitira sa amin. 6 months or more. So, for example, halimbawa lamang ito, bibili ako ng iPhone, 80,000. So, I make sure na meron matitira sa bangko ko na 8 times 6, 480,000. Pero halimbawa lang to, not exact figures. So, yun po. Para, alam mo yun, meron kang panggastos, meron kang maitatabi. And if in case, knock on wood, may mangyaring, alam mo yun, unforeseen, meron ka pa ring mahuhugot. Alam mo na, nag-start pa lang kami mag-asawa, naging problema namin yung kapag may mga big purchases. Parang hindi namin pinipigilan ng isa't isa
maybe because yun nga, 'di ba, parang deserve naman natin. Experience natin nung wala tayo. Oo, so parang ang hirap i-balance. Tapos parang ang dami rin naming na-encounter na mga scam o kaya mga bad purchases, ganyan-ganyan. So parang eventually natuto din kami. May mga ganun ba kayong parang realizations na dapat pala ganito, dapat pala ganyan when it comes to managing finances. Pero for us, ang realization namin is pag-isipan muna, palipasin naman ng konti, especially for, again, big purchases. Kayo ba when it comes to decision making, no? And big purchases. Paano nyo naman pinag-uusapan nyo na mag-asawa? We really talk about it. We don't bypass each other. Na hindi lang siya basta kukuha ng pera tapos panggagastos niya. Pinapaalam niya sa akin. Just because he respects me as his wife. Hindi rin siya magbibigay ng pailalim, sa parents niya o sa ibang tao. Pinapaalam niya sa akin. And ganun din po ako. And for the investments, I can relate kasi parang there were 2 or 3 bad investments kami. And for us, okay lang yon kasi at least we tried. Kasi pag mag-i-invest ka na, parang sa negosyo, may ups and downs. Ganun talaga. Pero hindi mo talaga masabi kasi nag-expect ka ng maganda doon. Risk talaga. Yeah, Risk talaga. It's really a risk. So kung mag-i-invest ka, dun ka alam mo yung i-invest mo, yung handa kang mawala. Kasi again, yung mga investment na ganyan, hindi naman yan laging 100% sure mag-work. Oo naman. So, kailangan before ka mag-invest, ready ka din na kung sakaling hindi to mag-work. Mag-fail. Yes. Or mag-fail to, may nakaabang ka pa rin na savings na okay lang kasi trinay lang naman namin yan. Kasi maraming mga ganyan, lalo na ngayon sa panahon ngayon, di ba? Ang daming mga pwedeng pag-investan, di ba? Online or offline, mga businesses and all. And again, kung risk taker ka talaga, kailangan talagang pag-isipan mo siya ng multiple times. Kasi yung mga investment na ganyan, hindi naman siya yung maliliit lang na investment. Saka yung mga perang yun yung mga pinaghirapan talaga natin. And speaking of that, gusto ko malaman sa'yo, MK, di ba na-mention mo nga kanina, nabanggit na ni Mommy kanina sa atin na yung mga multiple incomes. How do you save money? Sa bangko ka lang ba naglalagay? Kasi ako, personally, natutunan ko lang to this year lang eh. Kasi di ba pag sa bangko lang nakalagay yung pera, magkano lang naman yung interest? Hanggang sa nauso, yung mga tinatawag natin na e-wallets. Yes. Ngayon, ang ginagawa ko, I have 6 e-wallets. Tapos every month kasi nag-iiba-iba yun ng interest. Yun na yung mga ginagawa ko sa TikTok pag nag-share ako ngayon kung ano yung mga... Tapos ang maganda dito, yung mga interest rate na tumataas, depende pag may mga challenges ka pang ginagawa, pag nag-purchase ka nung ganyan, ganito. So, sabi ko kasi parang, kung sa bangko ko lang ilalagay, parang magkano lang, point something lang yung interest. Unlike dito sa mga naglalabasang mga e-wallets, tinatry ko siya. So, naka-spread out din yung pera ko. Kayo, how do you manage your finances, your savings? Ano usually yung ginagawa nyo? Meron din iba kasi na, ewan ko kung nag-work pa to yung cold cash. Nasa vault. Ako kasi takot ako sa ganun. Ako kasi, din. Medyo, baka mamaya yung, hindi ko na matandaan yung tapos apakahirap pa naman buksan nun. Never kong tinainom, pero marami nag-a-advise sa akin. Kasi umabot din tayo sa point, lalo na ngayon, online. Even yung mga banks or e-wallets, na-scam na. Nakakatakot. Yeah. Kahit 2-factor authentication pa yan, kahit ano pang password ang nilagay mo dyan, na-hack na siya. Pero, hindi ko pa rin mapaniwala yung sarili ko na hindi, mas okay na cold cash, lagay mo. Nandun pa rin yung pera ko sa mga. Pero so far, awa na Diyos, hindi ko pa siya na-experience. So kayo, how do you manage your finances, your savings? Nasa bangko lang ba to? O may iba kayong pinagalagay ng mga pera ninyo? Ikaw, MK. Iba-iba, no? In my case, meron sa bank, meron pa rin dun sa Money Vault. Meron ka rin talagang ganon. Yes, may ganun pa din. Tapos, baka hanapin mo pa sa Money. Ano yung passcode? Papisita. Tinignan yung mga numbers. Ano yung passcode? Pero I think it's important to have, especially that we're living in Lipa. So, outside Metro Manila. Tapos kapag mga emergency cases kasi, mahirap ano pa ba ako dito, di ba? So, importante na sa e-wallet meron, tapos cash, and then sa bank pa rin, ganyan. Tapos investments, kalat din. First time ko mag-invest sa real estate, aside from our home, sa farm. So, talagang iniiba. And I'm trying rin other industries. So, since nasa freelancing na ako, gusto ko pa mag-try ng iba, na ibang industry naman. So that makita ko rin saan yung magandang pwedeng pagkakitaan. Kaya parang everyone is, parang nagugulat sila na, si MK nagko-content creation din. I do it na nga lang na parang for me lang na makapag-relax, no? Kasi fun yung content creation, di ba? Aminin. So, di ba, masaya na siyang gawin, kumikita ka pa. So, yun yung mga hinahanap ko na mag-e-enjoy ako and at the same time mag-earn. Tapos, kagaya mo, nag-e-explore din ako, ano-ano ba yung mga pwede kong i-try. First time ko rin magkaroon ng credit card, recently lang. Marami na ako mga tinatry na bago. Alam mo, let's talk about credit cards. Kasi ako, hindi ko alam kung tama yung thinking ko,
lagi akong pinapadala ng credit cards, pero until now, wala ako. Ginugupit ko siya. Talaga? Oh. Takot ako, kasi parang when you say credit card, ang nasa isip kagad ng mga tao, utang yan. Anong stand dyan sa credit card? When it comes Ikaw, to Mami kasi Shara, ako, what's never your stand? Alam niyo, ultimo na pag-book ko ng flights, buti na lang ngayon, yung mga e-wallets, accredited May na sa kanila. card. Tapos pwede na meron ng Virtual card, yeah, diba? yeah. So, nagagamit ko siya. Pero with credit cards, never pa talaga akong gumamit. So, kayo, gumagamit ba kayo ng mga CC? Pinag-uusapan lang namin to ni Mommy MK Oo. kanina, no, dun sa dressing room. Ako, I haven't tried yet. Meron ako na-experience nung teenager ako, kinuha ko ng extension line ng mama ko. Eh, ginawa ko, swipe ako ng swipe kasi Oo. first time ko eh. Pero ang ano naman, ang credit limit was 5,000. Now that we're earning our own money, ayokong itry. So, ang dami kong nababasa na kumuha ka for the credit score. Basta babayaran mo naman agad, walang interest yan. Pero ako, natatakot po ako kasi baka hindi ko makontrol yung sarili same. ko. Yan din. Kasi, Wala ba kayong tiwala sa sarili? Wala. ako wala. Pasensya na po. Wala. Pagdating sa pera. Wala talaga? Kasi pag may nakikita ko isang gamit, may bubulong lang sa akin, deserve mo yan, breadwinner ka. Baka bigla na lang akong gumanon bigla dun, diba? So, nakakatakot. Tapos, lately lang, ayun, parang kasi yung mga friends ko, like, nagplano ko yung mag-out of the country, nagulat sila na parang, ay, book nyo na lang ako. Sabi, wala kang credit card? Sa trabaho mo, sabi ko, wala talaga kasi, ewan ko yung sinabi nung kaibigan ko nung hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin na parang wag ka mag-credit card, mababaon ka sa utang. Parang ganun. So, hanggang ngayon, bit ko yon. Pero yun nga, yung na-mention mo yung mga credit scores, may mga benefits naman siya. Gusto ko i-try, pero hindi pa talaga ako nakakuha ng factor na makakapagpa-yes sa akin. So, I still use yung mga debit card lang talaga. And yun, luckily nga, yung pag mga magta-travel ka, even pag bibili ka ng mga big purchase, hindi naman kailangan na ngayon na CC na lang yung gagamitin mo di ba? Online payment, maraming methods naman. So, ewan ko kung anong makakapagpawa sa akin para gumamit talaga ng credits. But again, that's another tip talaga. Yung investment na na-mention mo kanina, may nakapagsabi rin sa kanya kasi this year lang ako natuto pumasok sa investment. I actually, during the pandemic, I don't know kung naaalala nyo yung mga online games. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung Axie, yung mga pwede kang yung mga inaalagaan sa ano. Nung pumasok ako doon, yun yung time na pabagsak na sila. Imagine, nag-invest ako ng 300K. Tapos walang bumalik sa akin. Tapos, nagpasahod pa ako ng 2 months doon sa mga scholars ko. Yes, oo. Hindi lang medyo... Parang nagganong ka din, ha? Ang ganda kasi ng pagkakao. Kasi nung pandemic, nauso siya, ha? Na parang, okay, mag-invest. Kasi umabot sa point na may mga kaibigan ako na talagang yung kwarto nila, ginawa nilang bootcamp. Mga kapitbahay nila, pinagalaro nila doon. May food. Tapos nag-games na nila. So, nainganyo ko. Kaya lang, hindi ko kasi nakita yung timeline ng time na yon na pabagsak siya. So, hindi ko siya nabawi. Parang, it takes time for me na mag-invest ulit sa another field. So, this year naman, pumasok naman ako sa mga food bazaar, sa mga mall. So, mag-invest ka lang. Tapos, syempre, in return, ilang percent yung babalik sa'yo. Kasi sabi ko, ang thinking ko naman nun, kaysa natutulog yung pera ko sa bangko, dito, andar. Pero, you have to make sure na yung papasukin nyo, syempre, legit. Kilala nyo yung mga tao, kumpleto sa documents. Kasi may ibang mga tao sa atin na naiinganyo sa mga salita pa lang, papakitaan ka ng mga ganyan ganito. Again, guys, yung scamming ngayon sobrang uso, hindi lang online. Minsan face-to-face na yung scam ka na. So, ako, I have to make sure na, again, kilala ko yung mga tao, legit, and matagal na sila sa industry. So, happy ako na parang last month lang ata, nabalik sa akin yung interest na nakuha ko dun, na in-invest ko doon. So, nag-invest ako ng doble. Sabi ko, mas okay pala dito. Kasi, mas malaki nga yung tubo na napupuntahan ng pera mo. At again, yung savings mo, lumalago siya. Kaysa nandun lang siya sa bank. That's a good point. Pero, remind lang kita na, kahit mga, sabihin natin, mga kilala na, kamag-anak, marami pa rin pwedeng scammers. So, sobrang ingat din talaga. And about credit card, no? Since first time ko rin nga magka-credit card, and recently lang ako kumuha. Ano reason mo? Bakit ngayon ka lang din kumuha ng credit card? Because of that, yung mentality na baka mapagastos lang and all that. Pero nung nagkaroon ako ng opportunity na mag-speak sa ibang bansa and then pumunta ng ibang bansa for an expo, ganyan. Doon ko na-realize na, kailangan pala talaga to dito. Especially if you're traveling abroad, no? Marami ngayon yan sa mga Gen Zs, ganyan-ganyan. And then, nakita ko rin na nakakatulong siya for us adults, no? Sa mga purchases, para mas mabilis lang. Kasi ganoon rin naman, for example, palagi ka namang magbubook, no, ng ride o kaya mag-order ng food. Might as well, nakakonect na rin siya doon. So, at least sa mga inactive usual... na yung CC mo? Oo. Okay. So, mas okay siya kasi nga,
para dun sa mga regular na purchases mo. Pero kung yung mga big purchases, dapat pag-isipan mo pa rin bago mo i-swipe, syempre. So, kailangan pa rin yan ng alalay, no, when it comes to those things. Minsan sa hustle, kailangan ng puhunan. Kaya mapapaisip ka, worth it bang mag-invest sa sarili ko? Aba, syempre. Buti na lang, merong Salmon Credit Line. Available via loan online and powered by the Salmon app. Offered by Sunprime Finance Incorporated and regulated by the SEC. Salmon puts your needs first with flexible borrowing options. Loan online, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Sunprime Finance Incorporated. SEC Reg number CS2019-16698, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. This is question for the three of us. Ano yung mga naging lesson dun sa, of course, journey mo ng mga trabaho na pinagdaanan mo, pagdating naman sa savings at sa finances? Ano yung pwede nating i-share na tips sa kanila na pwede rin nilang paghugutan, of course, ng mga ideas, lalo na sa mga mag-umpisal pa lang magtrabaho or meron ng perang hawak na hindi alam yung gagawin, gusto ipasok sa businesses and all. Sayang yung ininvest ko na time, na panahon. Pero hindi niyo nakikita, hindi nakikita ng ilan na sayang yung ibang opportunities outside. Na alam mo yon, minsan kasi yung comfort zone natin, I heard it from a famous billionaire here in the Philippines, no? Ang comfort zone mo, that's the danger zone. So, para sa akin, natututo ako na lumabas sa comfort zone ko. Kasi, sa una lang naman siya mahirap eh. Tapos, you will also reap what you sow, diba? I mean, yeah, you will reap what you sow. So, explore. You can explore, take the risk, basta alam mong, pag-aaralan mo siya. Pero ako, don't put your eggs in one basket. Na yung lahat ng pera mo, i-invest mo sa isang bagay. So sa amin, natutunan kami na kalat and always remember na hindi palaging Pasko. Yung sabi niyo po kanina na kailangan maging ready rin tayo. And habang bata pa, kasi ako bata pa po ako, lalo nang may dalawang, hindi pa ako, well, technically hindi na ako bata, pero habang kaya ko pa, magtatrabaho, I will take the opportunity to learn other income sources as well na pwede para sa future ng mga anak ko, sa retirement namin ng asawa ko, pagtanda namin. Ako personally, talagang dapat hindi ka ma-overwhelm sa mga pumapasok sa yung pera. Lalo na sa trabaho natin, di ba? Different amounts, di ba? May maliit, may malaki. And yung pag-iisip mo ng advance na yung wala pa yung pera sa kamay mo, nauubos na sa utak mo kasi may mga bibiling, may mga purchase ka na. That's fine. Kasi at least may nilook forward ka. But you have to make sure na at the end of the day, kung bibilin mo yon, may savings ka talaga. Yeah. Kasi again, you'll never know kung anong pwedeng mangyari. Ang trabaho, nandyan lang yan, pero hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Maraming trabaho, pero hindi natin alam kung hanggang kailan yan at kung ano yung para sa atin. So, very important na meron kang savings at the end of the day. Yun talaga. Mukhang nasabi niyo na lahat. Charot. Pero siguro sa akin, especially kapag dumating kayo sa point na, ayan, ang dami niyong racket, ang daming opportunities na pumapasok, no? Ang daming income, no? Iba-iba. Ang daming pera, basically. Wag lang sana siyang papasok sa ulo natin, no? It's important for us, no, na mga raketero-raketera na magkaroon ng values when it comes to money handling. So, kumbaga, kung may mga opportunities to work with brands na hindi pasok sa values natin, 'di ba? Wag natin siyang tanggapin because hindi nga siya pasok, no? And kapag dumating sa point no na nagiging issue na yung pera sa inyong mag-asawa, 'di ba? Baka pwede nating balikan, no, yung rason din bakit kayo mag-asawa, no? And at the same time, bakit nyo ginagawa yung mga bagay-bagay. So, dapat mag-reflect tayo sa mga sarili natin. At the same time, i-identify natin yung mga values natin. Hindi lang naman to panay pera-pera, di ba? Naisip ko lang ngayon, sa field ba natin, o actually in general, okay lang ba na ma-burn out pag na-reach na natin yung financial stability natin? Kasi minsan yan yung nagiging problema ng mga tao. Lalo na mga bata.
minsan ma-burnout ko lang sa trabaho, ay magre-resign ako, hindi ko deserve to. Uso yan ngayon, di ba? Siguro noong mga panahon natin, hindi tayo ganyan, di ba? Kayod tayo, kahit nag-iiyak na tayo, tatapusin natin yung kontrata natin. Ngayon, napapansin ko rin may talaga. May silent quitting ng sinasabi. Oo. Napapansin ko ngayon na parang minsan hindi lang makasundo yung isang katrabaho, mag-resign, mag-aaway. Minsan nag-post pa sa social media na sinasabi nila burnout lang sila. Yeah. Pero do you think malaking factor yung burnout para ma-reach mo yung financial stability? Akin, for me kasi tama. Kasama naman talaga yun. Kasi hindi naman lahat ng bagay makukuha natin ng mabilisan. True. May hihirapan tayo, di ba? Parang, kumbaga ano yan, baby steps, di ba? Ang bata naman, hindi naman kagad nakakatayo yun ng walang hinahawakan. Di ba? Nandyan yung magulang mo, yung mga tao sa paligid mo, yung mga upuan na pwede mong kapitan, di ba? So, sana, lalo na sa mga nakikinig sa atin ng mga bagets ngayon na pag nakaramdam tayo ng burnout or may mga nagiging problema sa trabaho, hindi naman ibig sabihin niya kailangan mag-quit ka na eh. Kasi yan yung magpapatibay sa'yo. Based on my experience to yan yung magpapatibay sa'yo. Kasi what if yung lilipatan mong trabaho next time, same pa din. Diba? Mas mahirap pa. Same environment. O kaya lumipat din yung mga kasama mo doon. Nag-resign pala. Nagsabay-sabay pala kayo nag-resign. O, lipat tayo, diba? Ano yan kasama talaga sa buhay. Hindi lang actually sa pagtatrabaho, even sa pag-aaral, 'di ba, sa household, sa pagkakaibigan, lahat 'yan dinadaanan natin at it's not actually a bad thing. Lalo na pagdating sa finances, 'di ba? Kasi again, ang pagtatrabaho, hindi ka naman talaga kikita ng pera na mabilisan unless illegal na hindi natin pwedeng gawin. Yes. 'Di ba? Sabi nga nila, kung gusto mo kumita ng pera, mag-illegal na kaya tayo, pero hindi naman pwedeng ituro 'yun, 'di ba? In a legal way, mahihirapan tayo bago natin mapuntahan yung yung sarap. Pero iikot pa rin yung kinabukasan, may hirapan ka pa rin yan. Pero cycle siya na matututunan mo hanggang sa makasanayan mo na, pero hindi mo dapat bitawan. Kasi parte yon ng trabaho at mundong ginagalawan natin. Can I just add in, no? Ako kasi hindi talaga ako marunong mag-handle ng stress ng gracefully. So, although... So, parang may mga breakdown moments ka ba sa Na-experience mo ba yan? Yung break time, papasok sa CR. Very MMK yung atake. Oh my gosh, recently lang. So one time, I think this was last week, sobrang na-burnout ako. Well, kasi basta sobrang pagod na, mental load, body, mental mo, emotional. So pumasok yung asawa ko ng kwarto, nakita niya nagagagano. Kinuhanan niya ako ng holy water. Akala daw niya sinasapian ako. Kasi naman, sa kaka-burnout ko, stretching akong ganon. So, at least, alam kong normal pala siya, hindi lang pala akong ganon. Yes! Kasi minsan parang gusto ko na rin magpatawas pag nagaganyan ako eh. Yung minsan mo yung mapapanood ka lang ng mga video mag-trigger sa'yo. Diba? Same sa'yo. Minsan yung parang hindi mo alam kung saan nanggagaling yung anong trigger point. Yes! Parang sumabog ka na lang basta. Oo, parang ang dami namang trabaho. Pag tinanong naman ako ng pera. May project akong upcoming. Okay naman kami ng pamilya ko. Diba? Yes. Happy naman, right? So, at least alam ko na normal pala yun. Yeah, it's normal. Actually, I've read a lot kasi nag-viral yung yung post ko na yun eh. It's actually a photo. Na marami ring ibang nakaka-experience. Actually, photo post lang yun, pero yung reach nag 3.2 million. Tapos ang dami nagko-comment, hala, ganyan din ako kanina lang. So, it's really normal. Pero what matters is, alam mo yun, babangon ka ulit. Kasi ako naniniwala po ako sa kasabihan ng generation natin to, kapag may tiyaga, may nilaga. Yes. So, aabot ka talaga sa ganung point. But then again, just strive hard. Bukas, another day na yan. Diba? So, yun. Naisip ko yung mga breakdown moments ko bigla. Kasi may ganyan ako. Minsan nga nag-TikTok lang ako. Tapos may panood lang ako malungkot na mga video. Nadadamay ka. Tapos bit-bit ko yan ha. Minsan naliligo ako. May ganun pa ako. Sabi, ano ba eksena to? Tapos hindi ko makuha yung point. Bakit ako nagaganon? Tapos parang may realize ko ng pagiga ko na, okay, baka burnout lang ako sa work. Yeah. Lalo na pag tayo mga grind lang ng grind, tuloy lang tayo ng tuloy minsan kasi feeling natin, kaya naman natin, pero parang minsan sa utak natin, bumibigay na eh. So, kailangan talaga, importante, pahinga. Na hindi lang lahat ng binibigay sa atin, sinusubo natin. Kailangan nating isipin din na parang, pag kinuha ko ba to, kaya ko pa ba? Magagawaan ko pa ba? Mahabol ko pa ba yung timeline? Kasi, minsan nagiging problema din yan lalo na sa mga breadwinners kasi ang ugali ng mga breadwinners kahit di na nila kaya basta pumasok sa trabaho tatanggapin nila kasi breadwinners sila. At yung pag-breakdown normal po yan sa mga nanonood. Ngayon ko lang din po na na justify na normal siya kasi minsan kahit yung mga simpleng ang saya-saya nyo lang. Biglang may parang may switch sa'yo na ay parang naano siya napindot yung Pero niya. alam mo no kahit na gaano kadaming breakdowns and struggles yung ma-experience natin no as adults
breadwinners and us parents, no, hindi natin po pwedeng kalimutan yung pagpaplano for the future. Especially for us, and we have kids pa, no, Mami Shara. I wanted to know if na-consider nyo ba or meron na ba kayong time deposits? Kasi you mentioned na savings, good tayo. But when it comes to time deposits, meron na ba kayo nito na nasimulan? Ayan, good thing na tanong mo yun kasi yun yung gusto kong malaman din. Kasi karamihan din, maraming hindi nakakaalam kung ano ba ang pinagkaiba ng savings, ng time deposit. So, kayo ba, napasok nyo na ba yan, yung ganyang klase ng sa finances nyo? Actually, I haven't tried yet. Alam ko mas mataas ang interest niya, no? Than the savings lang. Pero hindi pa. What I have right now is the insurance plans for the family. Yeah, for my husband and I, and for the kids. Kasi tumataas din yung value niya eh. Like, kasama rin dun yung inflation rate. Like, for example, you pay monthly amount of this one, but after 10 years, iba na yung amount nung total na deposit mo. So, nasasama rin dun yung inflation rate ng pera mo. Kasi dati, 1 million, sobrang laki na eh. Like, ngayon, malaki pa rin naman siya, pero hindi na siya compared sa kung gaano kalaki 30, 20 years ago. I think mas common yung time deposits for us na mga parents. All because we're planning for the future ng mga bata. I feel na yung mga Gen Zs or yung mga nag-start pa lang sa career nila or sa adult life nila, nasa pag-identify pa lang sila in terms of savings, ganyan, insurance, and wala all pa that. kasing long-term planning katulad ng mga parent, diba? Na ito, para to sa tuition fee ng anak ko. Parang gano'n. So, very important, no, na ma-embrace natin yung chapter ng adulting life natin in relevant to our finances or yung needs natin when it comes to saving and then, ayan, time deposits nga rin and all that. Nakakatuwa tong usapan natin, no? Kasi talagang na-cover natin halos lahat, no? Ng mga iba't ibang ways on how we can earn. And at the same time, yung mga pwede natin gawin pa, no? To make sure na, ayan, yung pera natin is may napupuntahan. Yeah. Saka, again, na-mention nga kanina ni Mommy na yung pinakaiba ng savings sa time deposit, mas malaki talaga yung interest ni time deposit. Kasi ito, mayroon siyang specific time. Kung kailan mo, isa-set mo siya kung kailan mo siya pwedeng i-withdraw or pwedeng, kasi iba talagang years talaga eh. May mga kilala ko na talagang, 10 years from now mo kuha, tapos nakapangalan na kagad sa anak nila. So, kahit anong gusto mong kunin yun, hindi mo siya magawa. Unlike sa savings, sa anytime, pwede mong kunin. Which is good, bagay sa'yo, para di mo Oo, yun nga yung naisip ko. Siyempre, parang pag ninadaanan na akong store, biglang, deserve mo yan. Ayun na naman tayo sa naka-time deposit na yun. Wala bawal yung na yung naka-time galaw. deposit. 10 years from now pa mailalabas. Paano naman yun? So, may mga gano'ng eksena tayo. So, at least, na-explain natin yun kasi again, sa mga Gen Zs nga millennials, parang hindi sila familiar with time deposits. Yes. More savings ang talaga yung umiikot sa kanila kasi ang pagkakaalam lang nila, actually ako rin, is parang para lang talaga siya sa mga long-term na planning. Pero actually, hindi lang naman eh. Kung gusto mo lang talaga na yung pera mo lumago, hindi magalaw at may mahuhugot ka dito sa specific date na gusto mong paggawa. At least, meron kang perang ine-expect, diba? At ano nangyari? Nandun yung money mo nakasave. At syempre, importante dyan na yung pag-i-investan mo, yung pag-alagyan mo ng pera ay safe at secured. So, marami naman mga dapat i-check dyan. Kailangan mo ma-validate, of course, kasi ang daming lumalabas sa mga bangko ngayon, di ba? Not just offline. Ultimo, online. May mga banks nga ngayon na online na wala na sila mga physical, di ba? Banks, di ba? Even the cards, meron na tayong mga online cards na lang na pwede mong gamitin sa mga transaction mo. Feeling ko, for me, mas safe yun. Kasi again, hindi mo rin siya mawawala. Saka yung mga numbers sa likod, di ba? Minsan yung mga tinatakpan or pwede kang mag-request ng bago every time na may transaction ka. So, kahit na makalimutan mo siya, at least you can request another one. Mas safe. Ikaw lang yung may OTP. So, mas secured, mas safe, at mas, of course, tiwala kang gamitin yung pera mo, syempre. Yeah, that's number one, no? Bukod dun sa time deposit, I really would like to try that kasi parang na-persuade nyo ako, no? Pero bukod dun, maybe nothing new eh. Maybe I would like to invest more sa other businesses and maybe ako rin mismo to start a brand of my own. And yeah, I think yun pa lang sa ngayon.
Ikaw ba, MK, nag-start ka na mag-time deposit? Nag-start na, pero bago pa lang, so hindi ko pa masyadong ganun kakabisado. Pero when it comes to loan, business loan, these are the things na trinay ko na rin. Kasi na-try ko na yung maglo-loan ako sa tao, tapos mag-try ako mag-loan dito sa So, I think, parehong okay, no? Pero mas sustainable kasi yung, ayan nga, at least the credit score and at the same time, nandyan compared to yung sa tao. Yung sa tao kasi medyo tricky kasi may mga hihiraman ka na gusto na nilang makuha agad, tapos wala naman dun sa contract, something like that. Unlike pag yung ganito na, for me, mas nag-work siya. Ayan. So, syempre, sa dami ng pinag-usapan natin today, di ba? Parang lahat na yun na-cover na natin. Parang kilala natin ng isa't isa. Parang magkakasalubong na lang tayo one time sa mall. Oh, naka-time deposit yung mo. Huwag kang mag-swipe dyan. May vault ka sa bahay. Yes. Alam mo ako, ang takeaway ko talaga dito, not just sa inyo na as parent, is kailangan bago ka talaga sumabak sa sa gera, may bala ka. True. Lalo na pagdating sa pagiging parent, bago ka bumuo ng pamilya, totoo kailangan naman. ready ka. When you say ready, not just mentally, but financially. Kasi, di ba, again, papasok na naman dito maririnig natin, lalo pag nagmamahalan kayo magjowa, okay lang kahit wala tayong pera, basta nagmamahalan magkasama. tayo. Hindi na po tayo si Julio at Julia. Wala na po sila dito. Medyo mahirap yung ganon kasi, again, lahat ngayon ay pinapaandar na talaga ng pera. We have to be honest with that, diba? Lahat kailangan bilhin, kailangan gamitin ng pera. And dapat ready ka again, hindi lang sa pagpasok sa pagbuo ng pamilya, kundi you as individual, diba? Kasi again, you'll never know kung hanggang kailan ka may pera, so might as well, hanggat kumikita ka ng pera, mag-save ka, at you have to make sure na kung saan ka nag-save ay secured at maaalagaan ng maayos yung pera mo. Yes. Ako naman, ang wish ko is, sana pala noon pa may para-paraan na. Kasi sobrang valuable ng mga lessons na napag-usapan natin. And halos lahat nga na-cover, no? From savings, budgeting tips, time deposit, no? And if you wanted to do a loan. So, ang dami pala, no? Yeah. And yung pwede mo rin pagkakitaan, no? From content creation, business, no? If you're working sa corporate, there are other ways pa on how you can earn. So, nagbibigay siya ng hope. Hindi lang para sa atin, no? But pati na rin sa mga nanonood, nakikinig, no? And I think, yun yung pinaka-importante sa lahat, no? Na magkaroon tayo ng idea. Kasi hindi naman ito tinuturo, di ba, sa school? That's why sobrang ganda nitong ginagawa natin. Kasi sobrang laking tulong, no? Hindi lang sa mga Gen Zs, millennials, but sa lahat ng generations. Kasi sobrang makakatulong, no, sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang sa pagpapamilya, pero pati sa mga nagsisimula sa career nila. How about you, Mami Shara? Ako, I learned a lot from you, no? Ikaw talaga, Mommy MK, you're one of the mommies that I really look up to. Lalo na ngayon, ganun ka pala ka talaga ka-busy, no? So, yung akala kong busy ka, mas busy ka pala talaga in real life, no? And, yeah, I wanted to try what you were trying. Magta-time deposit ako soon, invest in real estate, maybe get a farm. Wow, farm! Idol ko talaga siya. And, yun nga, nag-guilty lang ako sa mga, deserve ko to. Sir Joric reminded me na, although deserve natin, yung mga small purchases, when you compute them, it becomes a big purchase, diba? If you count for the, yung mga na-purchase mo for the whole week or the whole month. So yeah, be mindful, just be mindful and try to grow your money. Kasi, may pera ka, pero at the same time, you also have to make it grow. Nako, napakaganda ng sinabi mo, Mami Shara. Thank you so much, no, for accepting this invitation na makasama ka namin. And saan ba namin ikaw pwedeng i-follow? Again, I would like to thank you, para-paraan, Mommy MK and Sir Joric for having me. Such an honor, really. I love this time with you, no. Ako po ay nasa Facebook, Mommy Diaries PH. Nasa TikTok din ako, Mommy Diaries PH. Sa Instagram lang naiiba, Shara Magallanes. Yan. Thank you so much po. Thank you so much. And wishing you all the best. Sana marami kayong napulot na para-paraan ngayong araw. Once again, ako si MK of FH Moms. At ako si Joric, your resident rakitero. See you next time sa Para-Paraan, kung saan ang usapang pera ay hindi natin tinatakbuhan. Bye, guys! Trying to get ahead in your finances? Or just curious about practical ways to handle your money? Di bale, Para-Paraan with Salmin highlights those conversations. Para may baon kang mga para-paraan by the end of each episode. Kaya, don't miss out.
Follow Para-Paraan with Salmon everywhere for more tips and content like this. Sabay-sabay nating hanapan ng para-paraan ang usapang finance, kasama sina Jorik, MK at ating guests. Mag-follow at subscribe sa aming YouTube, Spotify at iba pang socials para hindi mahuli sa susunod na episodes ng Para-Paraan with Salmon. The views and opinions expressed in this podcast are for educational purposes only. They are not financial advice and do not necessarily reflect the views of Salmon Group Limited or its affiliates. Your financial circumstances are unique. Assess your own needs and risk tolerance. For personalized financial advice, consult a licensed professional. Any products or services mentioned are offered by licensed entities and are subject to the terms and conditions of Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated. For any products and services mentioned that are not from Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated, please verify legitimacy and current rates directly with their providers. All accounts and loans discussed are subject to the bank's Know Your Customer and due diligence processes. Loans carry obligations and are subject to approval, applicable interest, and fees. Borrow responsibly and only from lenders licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Be cautious of unlicensed applications. Any mention of personal earnings are examples only, as there is no income guarantee. Success is dependent on individual effort.